Tapos na ang usapan, Mr. Sandoval. Ang boses ni Isadora Villarreal ay kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng aircon sa loob ng boardroom. Walang emosyon, walang bahid ng awa. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaking nasa edad 50, isang supervisor na mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa Villarreal Corporation. Namumutla ang mga labi nito at nanginginig ang mga kamay na nakakuyom sa ibabaw ng makintab na lamesa. Ma'am Isadora, please. CEO, may pamilya po ako. Saan ako pupulutin? Pagmamakaawa ng lalaki, basag na ang boses. Hindi man lang kumurap si Isadora. Itinuon niya ang kanyang paningin sa mga papel na nasa harapan niya. Tila mas mahalaga pa yon kaysa sa buhay na nasisira sa harap niya. Your performance has been declining for the past 2 years. The company gave you enough warnings. This is a business, not a charity. Iyon lang. Sa isang iglap, binitay niya ang kinabukasan ng isang tapat na empleyado. Isa-isang napayuko ang ibang mga board members. Walang nangahas na sumalungat sa CEO. Ang kanilang takot ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa buong silid. Nang tumayo si Isadora, sabay-sabay din silang nagsitayuan. Hindi niya sila tinapunan ng tingin. Naglakad siya palabas. Ang tunog lamang ng kanyang stiletto heels sa marmol na sahig ang umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ngunit sa likod ng maskara ng bakal, sa bawat hakbang palayo sa boardroom, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang kapangyarihan ay isang mabigat na baluti, ngunit sa ilalim nito, siya ay basag at guwang. Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga Villarreal ay mabilis at tahimik. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, nakatingin lang siya sa mga ilaw ng syudad na nagdaraan. Ang bawat kumikinang na gusali ay isang paalala ng kanyang tagumpay. Ngunit wala ni isa man doon ang nakapagbibigay ng init sa nanlalamig niyang puso. Pagpasok niya sa malawak na pinto ng mansyon, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikan na masakit sa tainga. Ang mga katulong ay gumagalaw na parang mga anino. Sanay na sa hindi pag-imik kapag naririyan ang reyna ng bahay. Dumaan siya sa sala na may mga kasangkapang antigo at mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dumaan siya sa mahabang pasilyo na may mga larawan ng kanilang angkan. Ngunit ang mga paa niya ay may sariling isip. Dinadala siya sa isang lugar na pinakaiingatan niya. Isang pinto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. Isang amoy ng baby powder na hindi nagagamit ang sumalubong sa kanya. Sa loob, may 2 kuna na perpektong nakaayos. Mga maliliit na damit na nakatupi sa aparador. Mga laruang hindi pa napaglalaruan. Ito ang kanyang santuaryo. Ang kanyang impyerno. Dito, sa loob ng silid na ito, hindi siya ang CEO na si Isadora Villarreal. Dito, siya lang si Isadora. Isang ina na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mayakap ang kanyang mga anak. Napahawak siya sa gilid ng isang kuna. Napakalamig ng kahoy, kasing lamig ng gabi 8 taon na. Ang nakalipas nang sabihin sa kanya ng mga doktor na hindi kinaya ng kanyang kambal. Isang lalaki, isang babae, ang kanyang si Leo at Luna. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isa lang. Ito lang ang kaya niyang ibigay sa sarili niya. Dahil ang mga Villarreal ay hindi umiiyak. Hindi niya na kaya. Kailangan niyang makatakas. Nagmamadali siyang bumaba. Kinuha ang susi ng isa pang sasakyan. Isang simpleng kotse. Hindi ang driver niyang luxury car. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mapunta sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang lugar na hindi niya inaakalang pupuntahan niya. Isang night market sa Quiapo. Maingay, magulo, masikip, puno ng buhay. Bumaba siya ng sasakyan, ang suot niyang corporate attire ay agaw pansin sa gitna ng mga taong simple lang ang pananamit. Amoy ng inihaw na isaw, tunog ng tawanan, sigawan ng mga tindero.
Lahat ay kabaligtaran ng kanyang mundo. Naglakad siya ng walang direksyon, hinahayaan ng sarili na malunod sa dagat ng mga tao. Sa isang sulok, nakita niya ang isang maliit na stall ng kape. Isang lalaking nakasombrero at simpleng t-shirt ang abala sa pagtitimpla. Nag-order siya. Habang naghihintay, naramdaman niya ang pagod ng buong araw, ang bigat ng buong buhay niya. "Miss, heto na po ang kape ninyo." Nang iabot sa kanya ng lalaki ang baso, nagtama ang kanilang mga paningin. At sa isang iglap, huminto ang mundo ni Isadora. Ang mga mata ng lalaki, ang mga matang yon, malalim, malungkot. Ngunit may kislap ng kabaitan. Ang hugis, ang kulay, ang paraan ng pagtingin nito. Para niyang nakita ang isang multo mula sa nakaraan. Ang mga mata ni Marco, ang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay, nabitawan niya ang hawak na cellphone. Sa pagmamadaling damputin iyon, natabig niya ang kapeng hawak ng lalaki. Natapon iyon sa kamay nito. "Aray! Oh my God! Sorry! Natatarantang sabi ni Isadora. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bag at walang pag-iimbot na hinawakan ng kamay ng lalaki upang punasan. "Okay lang po, ma'am. Ayos lang," sabi ng lalaki. Tila mas nag-aalala pa sa kanya. Ngunit hindi na marinig ni Isadora ang sinasabi nito. Ang kanyang buong atensyon ay nasa mga mata pa rin nito. Ang puso niya ay kumakarera. Bumabalik ang lahat ng sakit, lahat ng alaala. Hindi ito maaari. Patay na si Marco at patay na rin ang mga anak nila. "Sino ka?" Halos pabulong na tanong niya. Naguluhan ang lalaki. "Ako po si Ramon, ma'am." Ramon, hindi Marco. Ngunit ang mga matang iyon, hindi niya kaya. Masyadong masakit. Nag-iwan siya ng pera sa lamesa, higit pa sa sapat para sa kape at sa natapon. "Sorry ulit," sabi niya, at mabilis na tumalikod. Naglakad siya palayo. Halos takbuhin ang daan. Pabalik sa kanyang sasakyan, nanginginig ang buong katawan niya. Nang makapasok siya sa loob, humahagok ang kanyang paghinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Sino ang lalaking yon? Bakit ganoon na lamang ang epekto sa kanya ng mga mata nito? Sa kanyang pagmamadali, hindi na malaya ni Isadora na may nahulog mula sa kanyang bag. Isang puting panyo na may bordang ivy. Sa gitna ng magulong night market, pinulot ito ni Ramon. Tiningnan niya ang papalayong sasakyan ni Isadora. At sa kanyang mga mata, hindi lang pagtataka ang makikita, kundi isang lihim na matagal na niyang itinatago. Hindi natulog si Isadora ng gabing iyon. Ang imahe ng mga mata ni Ramon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang sirang plaka na hindi mapatigil. Bawat pikit niya, nakikita niya ang mga iyon. Ang mga mata ni Marco na nakatitig sa kanya mula sa mukha ng isang estranghero. Nababaliw na ba ako? Bumangon siya mula sa malambot na kama at nagtungo sa kanyang walk-in closet. Sa pinakalikod na bahagi, sa ilalim ng mga designer na damit, may isang baul na gawa sa kahoy ng nara. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang iilang alaala ni Marco na itinago niya mula sa lahat, lalo na sa kanyang ina. Isang lumang libro ng mga tula na paboritong basahin nito, isang simpleng pulseras na gawa sa tali na ibinigay nito sa kanya, at isang kupas na litrato nila sa isang beach sa Batangas, parehong nakangiti, simple at masaya. Ang mga mata ni Marco sa litrato, iyon na yon, yun ang mga matang nakita niya kagabi. Pagkakataon lang ba? O isang bangungot na ayaw akong tigilan? Isinara niya ang baul. Hindi siya magpapadala sa emosyon. Siya si Isadora Villarreal. Kinokontrol niya ang lahat. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Ang unang ginawa niya ay tawagin ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant na si Rona. "Rona, I have a confidential task for you."
sabi ni Isadora. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Ramon. Nagtitinda siya ng kape sa isang night market sa Quiapo. Bahagyang nagulat si Rona sa kakaibang utos, ngunit mabilis itong tumango. Masusunod po, ma'am. Habang abala ang kanyang isip, biglang tumunog ang kanyang private line. Nakita niya ang pangalan sa screen, Doña Celestina Villarreal, ang kanyang ina. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Mama, Isadora, Hiya. Malambing ngunit may awtoridad ang boses sa kabilang linya. Don't forget the charity ball tonight. Ang mga Seijuko ang host. Their eldest son, Lawrence, will be there. He's been asking about you. Napapikit si Isadora. Heto na naman, ang walang katapusang pagtatangka ng kanyang ina na ipares siya sa mga anak ng kasosyo sa negosyo. I'm busy, Mama. Marami akong trabaho. 8 taon na, Isadora, sabi ni Doña Celestina, at sa isang iglap, ang lambing sa boses nito ay napalitan ng lamig. It's time to move on. This is for your own good and for the good of the company. A merger with the Seijuko Group would secure our legacy. Ang mga salitang 8 taon na ay parang punyal na tumusok sa puso ni Isadora. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang pira-pirasong alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang nakakasilaw na ilaw ng operating room. Ang pagod sa kanyang katawan. Ang mahinang iyak ng isang sanggol. O 2 ba? At ang mukha ng isang nurse. Hindi niya maalala ang pangalan, pero tandang-tanda niya ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi niya maintindihan. Isadora, are you still there? Bumalik sa kasalukuyan si Isadora. Yes, Mama. I'll see what I can do. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang paghinga ay mas mabigat kaysa kanina. Bakit ngayon lang bumabalik ang mga alaalang iyon? Dahil ba sa lalaki sa night market? Ilang oras ang lumipas, pumasok si Rona sa kanyang opisina. May dalang folder. Ma'am, heto na po ang report tungkol kay Ramon de Leon. Binuksan ito ni Isadora. Ang laman, malinis, walang criminal record. Isinilang at lumaki sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas na tinatawag na San Rafael. 2 taon pa lang sa Maynila, namamasukan bilang barista sa umaga at nagtitinda ng sariling timplang kape sa gabi. Simpleng mamamayan, walang kahina-hinala. Mas lalo lang siyang naguluhan. Kung isa lang siyang ordinaryong tao, bakit ganito na lang ang epekto niya? Bakit ang mga mata niya ay eksaktong kopya ng mga mata ng lalaking pinakamamahal niya? Isinara niya ang folder. Isang dead end. Pero ang isa pang alaala, ang nurse. Iyon ay hindi isang guni-guni. Iyon ay isang taong totoo. Muli niyang pinindot ang intercom. Rona, come back here. Pumasok muli ang kanyang assistant. Forget about Ramon de Leon, sabi ni Isadora. Ang kanyang boses ngayon ay mas matatag, mas desidido. I have another task for you. Mas importante ito. Tumingin siya ng diretso kay Rona. I want you to get a list of all the nurses on duty at the maternity ward of St. Jude Medical Center on the night of June 18th, 8 years ago. Kinabukasan pumasok si Isadora sa kanyang opisina na may bagong determinasyon. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Ang misteryo ng lalaki sa night market at ang pagtanggi ng kanyang ina ay nagsilbing gasolina sa apoy na nagsisimula ng mag-alab sa kanyang dibdib. May ipapahanap ako sa iyo, sabi niya sa kanyang assistant na si Rona, sabay abot ng isang maliit na papel. Nena Cruz, isang nurse sa St. Jude Medical Center, 8 taon na ang nakalipas. I need her last known address and contact number. Now. Walang tanong-tanong na tumango si Rona. Sanay na ito sa biglaan at tila imposibleng mga utos ng kanyang amo. Gamit ang koneksyon at kapangyarihan ng Villarreal Corporation, hindi inabot ng 1 oras. Nasa mesa na ni Isadora ang isang folder. Nena Cruz, 68 years old, retirado,
Nakatira sa isang simpleng subdivision sa Tondo. Nag-init ang mga kamay ni Isadora habang tinititigan ang address. Ito na yon, ang unang konkretong sinulid na maaari niyang hilahin. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at personal na nagmaneho papunta sa lugar na yon, isang mundong napakalayo sa kinagisnan niyang Forbes Park. Habang papalapit siya sa Tondo, unti-unting nag-iiba ang tanawin. Ang malalapad na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Ang mga mansyon ay napalitan ng magkakadikit na bahay. Ang malinis na hangin ay nahaluan ng amoy ng usok at lansangan. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang espasyo kung saan ito ay tila isang alien na napadpad sa ibang planeta. Agad siyang pinagtitinginan ng mga tao. Ang kanyang suot na blusa at pantalon na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang taon ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Hindi niya pinansin ang mga iyon. Naglakad siya sa maputik na eskinita, sumusunod sa direksyon mula sa kanyang cellphone, hanggang sa marating niya ang isang maliit na bahay na may bakod na gawa sa yero. May mga nakasampay na damit sa labas at isang matandang aso ang tumahol sa kanyang pagdating. Kumatok siya sa pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito at isang babaeng may kulubot ng mukha at mapuputi ng buhok ang sumilip. Ang mga mata nito ay nanliit sa pagtataka. "Sino po sila?" "Hinahanap ko po si Nena Cruz," formal na sabi ni Isadora. Biglang nagbago ang anyo ng matanda. Isang anino ng takot ang dumaan sa mga mata nito. "Ako nga. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Maari po ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang." Nag-atubili ang matanda, ngunit tila napilitan sa awtoridad na bumabalot kay Isadora. Pinapasok siya nito sa isang maliit na sala na puno ng mga lumang gamit. "Ako si Isadora Villarreal." Sa pagbanggit pa lang ng kanyang pangalan, kitang-kita ni Isadora ang panginginig ng mga kamay ni Aling Nena. Umupo ito sa isang silyang yari. Saratan. Ang mga mata ay nakaiwas. 8 taon na ang nakalipas, panimula ni Isadora. Sinisikap na maging kalmado. "Nanganak ako sa St. Jude Medical Center. Kayo po ang isa sa mga nurse na naka-duty noon." "Pasensya na, Hija." Mabilis na sagot ni Aling Nena. Hindi pa rin nakatingin. "Matagal na yon. Mahina na ang memorya ko. Marami akong pasyenteng inalagaan." Kambal ang isinilang ko. Pagpapatuloy ni Isadora, ang boses ay nagsisimula ng magkaroon ng diin. "Sabi nila, namatay ang mga anak ko." Napayuko si Aling Nena. Nakikiramay ako. "Gusto kong malaman ang totoo, Aling Nena. Mayroon bang kakaibang nangyari ng gabing iyon?" "Wala," madiing sagot ng matanda. "Ginawa namin ang lahat. Normal na kaso yon ng mga sanggol na hindi pinalad." Alam ni Isadora na nagsisinungaling ito. Nakikita niya sa paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Sa panginginig ng boses nito. "Magkano ang kailangan ninyo?" Diretsahang tanong ni Isadora. Inilabas ang kanyang checkbook. "Sabihin ninyo lang ang halaga. Hindi na kayo maghihirap pa." Biglang nag-angat ng tingin si Aling Nena. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isadora ang galit sa mga mata nito. "Hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera, Hija. Wala akong alam sa sinasabi mo." Natigilan si Isadora. Tumingin siya sa paligid ng munting bahay. Sa isang litrato sa ibabaw ng lumang telebisyon, nakita niya ang isang binatang nakangiti. "Ang anak ninyo?" tanong niya. Tumango ang matanda. Bahagyang lumambot ang mukha. "Oo, ang bunso ko." Biglang may naalala si Isadora. Isang pangalan. Isang pangalan na binanggit ng kanyang ina noon sa isang pag-uusap sa telepono na hindi niya sinasadyang marinig. Siya ba si Marco? Sa pagbanggit ng pangalang yon, para siyang nakakita ng kidlat na gumuhit sa mukha ni Aling Nena. Ang pamumutla nito ay hindi na maitago. Ang mga kamay nito
ay napahawak ng mahigpit sa braso ng Silya. Isang reaksyon na mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Hindi pala Marco ang pangalan ng anak nito. Marco ang pangalan ng ama ng kanyang mga anak. Nagkamali siya, ngunit ang pagkakamaling iyon ang nagbigay sa kanya ng kumpirmasyon. Tumayo si Isadora. Alam niyang wala na siyang makukuha sa ngayon. Ngunit naihasik na niya ang binhi. Inilapag niya ang kanyang business card sa maliit na lamesa. Kung meron man kayong gustong sabihin para sa kapayapaan ng inyong konsensya, narito lang ako. Tumalikod na siya at naglakad palabas. Hindi na niya lumingon pa. Habang nagmamaneho siya palayo, halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Pagkadismaya dahil sa pagtanggi ng matanda, ngunit meron ding maliit na kislap ng pag-asa. Sigurado na siya. May itinatago si Aling Nena. May malaking sikreto na bumabalot sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang silid at pinag-iisipan ang susunod na hakbang, biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Huwag mo nang halongkatin ang nakaraan. Mapanganib. Hawak ni Ramon ang puting panyo habang pinagmamasdan niya ang mga taong dumaraan sa kanyang coffee stall. 1 linggo na ang nakalipas mula ng gabing iyon, ngunit sariwa pa rin sa kanyang isipan ang imahe ng isang babaeng makapangyarihan na may mga matang puno ng kalungkutan. Isadora Villarreal. Ang panyong may burdang ivy ay ang tanging pisikal na ebidensya na hindi niya iyon pinanaginipan. Pinunasan niya ang kanyang noo. Ang init mula sa kanyang pinagkakapehan ay walang-wala kumpara sa init ng kaba na nararamdaman niya sa tuwing maaalala niya ang kanyang misyon. Hindi siya dapat narito para lang magtinda ng kape. Narito siya dahil sa isang pangako. Isang pangakong binitiwan niya sa ilalim ng umuugong na ilaw ng isang ospital. 8 taon na ang nakalipas. Humihingal at mahina ang kanyang pinsan na si Marco. Nakakabit ang kung ano-anong tubo sa katawan nito at bawat salita ay tila isang malaking sakripisyo. Ramon? Pinsan, tawag nito. Hinahanap ang kanyang kamay. Nandito ako, Marco. Huwag kang magsalita, sabi ni Ramon. Pinipigilan ang sariling luha. Umiling si Marco. Sa kabila ng pinsala mula sa malagim na car accident, may determinasyon sa mga mata nito. Ang mga mata na minana ni Ramon. Wala na akong oras, sabi nito. Umuubo. Ang mga anak ko, si Isadora. Mahal na mahal ko sila. Pero ang ina niya, si Doña Celestina, hindi siya papayag. Alam kong may gagawin siyang masama. Inabot ni Marco ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang music box. Itago mo to, pakiusap. Pagmamakaawa ni Marco. Hanapin mo ang mga anak ko. Protektahan mo sila. Darating ang araw, kailangan malaman ni Isadora ang katotohanan. Ibigay mo sa kanya to kapag handa na siya. Kapag sapat na ang lakas niya para lumaban. Mangako ka sa akin, Ramon. Nangangako ako. Hagulgol ni Ramon. Hawak ang malamig na kamay ng kanyang pinsan. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya itong buhay. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang pangakong yon ang nagdala sa kanya sa Maynila. Ang pangakong yon ang dahilan kung bakit niya palihim na sinusubaybayan ang bawat galaw ni Isadora Villarreal. Gusto niyang sabihin dito ang totoo, ngunit natatakot siya. Natatakot siya sa kapangyarihan ni Doña Celestina. Paano kung sa paglapit niya ay lalo lang mapahamak ang mga bata? Tumunog ang kanyang mumurahing cellphone, pinutol ang kanyang pag-iisip. Isang pamilyar na numero. Si Aling Cora, ang asawa ng isang mangingisda, ang mabuting pamilya na kumupkop at nagpalaki sa kambal sa San Rafael. Hello, Aling Cora. Ramon, iho. Narinig niya ang pag-aalala
sa boses ng matanda. May kakaiba kasing nangyari dito kanina. Kinabahan agad si Ramon. Ano po yun? May mga bisita kaming galing Maynila. Mga naka-Amerikana. Nagdala sila ng napakaraming mamahaling laruan para kina Leo at Luna. Sabi nila, galing daw sa isang mabait na ginang na gustong tumulong sa mga bata. Nanigas si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Alam na niya kung sino ang mabait na ginang na yon. Doña Celestina. Tinanong din nila kung kumusta na raw ang mga bata, kung masaya ba sila dito. Patuloy ni Aling Cora. Parang sinusuri nila ang lahat, Ramon. Nakaramdam ako ng kaba. Nagsimula ng kumilos si Doña Celestina. Malamang ay nalaman nitong nag-uumpisa ng magtanong si Isadora. Huwag po kayong mag-alala, Aling Cora, sabi ni Ramon. Sinisikap na pakalmahin ang sarili at ang kausap. Bantayan niyo lang po ng mabuti ang mga bata. Huwag po kayong tatanggap ng kung ano-ano mula sa kanila. Papunta na ako dyan kapag kinailangan. Pagkababa niya ng telepono, alam na niya ang dapat gawin. Tapos na ang pagmamasid mula sa malayo. Tapos na ang paghihintay. Kung nagsisimula ng magduda si Isadora, kailangan niya itong tulungan bago pa man siya maunahan ng kasinungalingan ni Doña Celestina. Isinara niya ang kanyang coffee stall nang mas maaga kaysa karaniwan. Umuwi siya sa kanyang maliit na nirerentahang kwarto at kinuha ang kupas na litrato ng kambal na palihim niyang kinunan nung huling bisperas ng Pasko. Si Leo, kamukhang-kamukha ni Marco, at si Luna, na may mga matang tulad ng kay Isadora. Wala na siyang pagpipilian. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamalinis na damit, pumunta si Ramon sa isang lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan niya. Ang sentro ng kapangyarihan ng mga Villarreal. Nakatayo siya ngayon sa tapat ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Sa itaas, nakaukit sa malalaking letra ang pangalan, Villarreal Corporation. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bulsa, kung saan nakatago ang puting panyo ni Isadora. Ito na ang kanyang pagkakataon. Kailangan niyang makalapit dito. Kailangan niyang simulan ang pagtupad sa kanyang pangako. Kinabukasan, sa almusal, hinarap ni Isadora ang kanyang ina. Ang kanilang hapagkainan, nagawa sa mahogany at sapat ang laki, para sa 20 tao, ay tila isang malawak na larangan ng digmaan sa pagitan nilang dalawa. Nakatanggap ako ng text message kagabi. Mama, panimula ni Isadora, ang kanyang boses ay kasing lamig ng fresh orange juice sa kanyang baso. Mula sa isang unknown number, pinapalayo ako sa nakaraan. Tumingin si Doña Celestina mula sa kanyang binabasang business newspaper. Isang perpektong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Talaga? Marahil isa lang iyan sa mga dati mong manliligaw na hindi pa rin makamove on. It was a threat, Mama. Isadora, Hiya, sabi ng matanda. Ibinaba ang dyaryo at pinatong ang kanyang kamay sa kamay ng anak. Ang haplos nito ay malamig. You're tired, stressed. Ang pag-iisip mo sa mga bagay na matagal nang tapos ay hindi nakakatulong. Maybe you should take a vacation. Magpunta ka sa Europe, mag-shopping. Ibinabalik na naman nito sa kanya ang sisi. Pinalalabas na naman siyang mahina at maramdamin. Dahan-dahang binawi ni Isadora ang kanyang kamay. Hindi ako pagod, Mama. Nagtatanong lang ako. Ngumiti lang ulit si Doña Celestina at bumalik sa pagbabasa. Isang malinaw na senyales na para sa kanya. Tapos na ang usapan. Umalis si Isadora sa mansyon na may bigat sa dibdib. Maging ang sarili niyang ina ay kalaban niya. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa laban na ito. Pagdating niya sa kanyang opisina, sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa trabaho, sa mga report at meetings. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Lumilipad ito pabalik kay Aling Nena, sa takot sa mga mata nito.
Biglang nag-vibrate ang kanyang personal na cellphone, isang numero na hindi niya gamit para sa negosyo. Isang unregistered number. Nag-atubili siyang sagutin. Iniisip na baka ito na naman ang nagbanta sa kanya. Ngunit may nagudyok sa kanya na pindutin ang answer button. Hello? Ma'am? Ma'am Isadora? Isang nanginginig na boses ng isang matanda ang kanyang narinig. Aling Nena? Patawarin niyo po ako, ma'am. Hindi ako makatulog. Binabagabag ako ng konsensya ko. Sabi nito, halatang nagmamadali at pabulong. Hindi ko po kayang sabihin ang lahat sa telepono. Delikado. Pero ano, Aling Nena? Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Narinig ni Isadora ang malalim na paghinga sa kabilang linya. Hanapin niyo ang talaan ng mga biyahe. Sa San Rafael. San Rafael, anong meron doon? Ngunit wala na siyang narinig, kundi ang tunog ng pagbaba ng telepono. Binaba na nito. San Rafael. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ang koneksyon nito sa nakaraan? Buong araw, hindi na umalis sa isip niya ang pangalang iyon. Nang pauwi na siya, habang naglalakad sa basement parking papunta sa kanyang sasakyan, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Napahinto siya, handang sumigaw. Ma'am Isadora? Si Ramon, ang lalaki mula sa night market. Nakatayo ito roon. Suot ang simpleng t-shirt at maong. Tila hindi nababagay sa malamig at konkretong paligid ng parking garage. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Striktang tanong ni Isadora. Itinaas ni Ramon ang isang kamay at sa palad nito ay ang puting panyo na may burdang ivy. Naiwanan niyo po ito noong isang gabi. Sabi nito sa mahinahong boses. Gusto ko lang pong isauli. Naglakad si Isadora palapit at kinuha ang panyo. Ang mga daliri nila ay saglit na nagdikit. Nakaramdam siya ng pamilyar na kuryente. Tinitigan niya ulit ang mga mata nito. Ang mga mata ni Marco. Salamat, sabi niya. Sinubukang itago ang epekto nito sa kanya. Maari ka nang umalis. Tatalikod na sana siya nang magsalita ulit si Ramon. Pasensya na po sa abala, ma'am. Uuwi na rin po kasi ako sa probinsya bukas. Baka hindi ko na po kayo makita ulit. Probinsya? Tanong ni Isadora. Hindi niya alam kung bakit niya tinanong. Tumango si Ramon. Opo, sa San Rafael, Batangas. Doon po ako lumaki. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Isadora. San Rafael. 2 beses sa isang araw. Mula sa 2 taong, tila walang koneksyon sa isa't isa. Hindi ito maaari. Hindi ito isang pagkakataon. Sige po, ma'am. Paalam ni Ramon. Naglakad ito palayo. Iiwan siyang nakatayo roon. Tulala. Mabilis na pumasok si Isadora sa kanyang kotse at isinara ang pinto. Ang puso niya ay dumadagundong. Ang 2 piraso ng puzzle, si Aling Nena at si Ramon, ay parehong tumuturo sa iisang lugar, San Rafael. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang assistant. Rona, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik at takot. I need you to do something for me. I-check mo lahat ng records, lahat ng properties, lahat ng financial transactions ng nanay ko. Find any connection, anything at all, to a place called San Rafael. Pagkababa niya ng tawag, napasandal siya sa manibela. Nagsisimula na siyang makakita ng liwanag sa gitna ng 8 taong kadiliman. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa. Makalipas ang 1 oras, habang nasa biyahe siya pauwi, tumunog ang kanyang cellphone, si Rona. Ma'am, tila nag-aalangan ang boses ng kanyang assistant. May nakita po ako. What is it? Si Doña Celestina po. Meron siyang private rest house sa San Rafael. Hindi po ito nakadeklarang asset ng kumpanya. At buwan-buwan po siyang nagpapadala ng malaking halaga sa isang orphanage. Doon. Hindi na naghintay ng umaga si Isadora. Pagkatapos ng tawag ni Rona, nag-empake siya ng isang maliit na bag. Nagsuot ng simpleng bestida,
isang malaking sombrero at salamin sa mata. Anumang bagay na makakatulong sa kanya na hindi magmukhang isang Villarreal. Sa dilim ng gabi, mag-isa niyang minaneho ang kanyang sasakyan, iniwan ang magulong syudad ng Maynila. Habang tinatahak niya ang highway, ang mga naglalakihang gusali ay unti-unting napalitan ng luntiang mga bukirin at matataas na puno. Ang hangin na pumapasok sa medyo bukas niyang bintana ay nag-iba ng amoy. Amoy ng lupa, ng damo, at habang papalapit siya, ang pamilyar na amoy ng alat ng dagat. Dinala siya ng umaga sa isang tahimik at payapang bayan sa tabi ng dagat. San Rafael, mga bangkang may iba't ibang kulay ang nakahilera sa dalampasigan. Ang mga bahay ay simple, gawa sa kahoy at pawid. Ang mga tao ay nakangiti habang naglalakad. Isang mundo na ibang-iba sa mundong ginagalawan niya. Ipinark niya ang kotse sa may pampublikong palengke at naglakad, nagpanggap na isang turista. Nagtanong-tanong siya sa isang maliit na sari-sari store. "Magandang umaga po. Mayroon po ba kayong alam na ampunan dito?" Tanong niya sa matandang tindera. Kumunot ang noo ng matanda. "Ampunan? Naku, wala pong ampunan dito sa San Rafael, Hija. Pero may isang pamilya dyan sa may tabing dagat. Ang mga De La Cruz. May 2 batang inaalagaan. Madalas silang padalhan ng tulong ng isang mayaman na ginanggaling Maynila." Naramdaman ni Isadora ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ito na yon. Nagpasalamat siya at sinundan ang direksyon na itinuro ng matanda. Dinala siya nito sa isang maliit na bahay na bato sa dulo ng isang makipot na daan na kaharap mismo sa dagat. Mula sa malayo, sa likod ng ilang puno ng niyog, ipinark niya ang kanyang sasakyan. Kinuha niya ang isang pares ng binoculars na lagi niyang dala sa kanyang kotse para sa mga biglaang out-of-town meetings. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinutok niya ang largabisa sa bakuran ng bahay. Sa una, wala siya niyang makita kundi mga nakasampay na damit at mga lambat. At pagkatapos, narinig niya ang halakhak. Isang halakhak na parang musika sa kanyang pandinig. Lumabas mula sa likod ng bahay ang 2 bata. Isang lalaki at isang babae. Magkahawak ang kamay habang tumatakbo. Nasa mga 8 taong gulang. Ang seryosong mukha ng batang lalaki habang nag-aayos ng maliliit na bangkang papel sa isang palanggana ng tubig. Iyon ang konsentrasyon ni Marco. At ang tawa ng batang babae habang hinahabol ang mga alon sa dalampasigan. Ang paraan ng pagpadyak ng paa nito sa tuwa. Para niyang tinitingnan ang sarili sa isang salamin mula sa nakaraan. Hindi maaari. Nabitawan niya ang largabista at napahawak siya sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang paninikip ng kanyang dibdib. Walang duda, kahit 8 taon na ang lumipas. Kahit sa litrato niya lang sila, nakita noong bagong silang pa lamang. Kilala niya sila. Nararamdaman niya. Sila nga ang mga anak ko, si Leo at si Luna. Buhay sila. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na 8 taon niyang kinimkim. Bumagsak ang kanyang ulo sa manibela. At doon, sa loob ng kanyang kotse, sa isang bayang hindi niya kilala, humagulgol si Isadora Villarreal. Hindi iyak ng CEO, hindi iyak ng isang Villarreal, kundi iyak ng isang ina. 8 taon. 8 taon ng pinigil na luha, ng pusong guwang, ng mga gabing walang tulog, ngayon ay bumubuhos na parang isang basag na dam. Halo-halong kagalakan at sakit. Masaya siyang buhay sila, ngunit masakit na lumaki silang wala siya sa tabi nila. Matapos ang ilang minuto, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Pinalitan ng determinasyon ang sakit na nararamdaman niya. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga, nahanap na niya sila. At wala nang sino man ang makapaglalayo pa sa kanila. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kotse, handang maglakad papunta sa kanila, handang ipaliwanag ang lahat. Ngunit biglang may isang itim at makintab na luxury car ang huminto sa mismong tapat ng bahay ng mga De La Cruz.
Isang sasakyang kilalang-kilala niya. Bumukas ang pinto sa likod at bumaba ang isang babaeng nakaputing bestida. Perpekto ang ayos, tila isang reyna na dumadalaw sa kanyang mga sakop, ang kanyang ina, si Doña Celestina. At ang sumunod na nangyari ang tuluyang dumurog sa puso ni Isadora. Masayang tumakbo ang dalawang bata palapit dito. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamahal at pananabik. Niyakap nila nang mahigpit ang kanyang ina at sabay silang sumigaw sa isang salitang gumimbal sa buong pagkatao ni Isadora. Lola. Parang isang estatwa, si Isadora sa loob ng kanyang kotse, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang tanawin sa harap niya ay isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya, isang mapagmahal na lola kasama ang kanyang dalawang apo. Isang larawan na dapat ay kasama siya. Napanood niya kung paano inilabas ni Doña Celestina mula sa sasakyan nito ang napakaraming paper bags na may logo ng mga mamahaling toy store. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Leo at Luna habang binubuksan ang mga regalo, mga bagay na siya dapat ang nagbibigay, mga ngiti na siya dapat ang dahilan. Naramdaman niya ang galit na unti-unting pumalit sa pagkasindak, isang galit na malamig at matalim. Ang kanyang ina, ang sarili niyang ina, ang may kagagawan ng lahat. Hindi lang niya inilihim ang mga anak niya. Ninakaw din nito ang pagmamahal na para dapat sa kanya. Hindi niya namalayan na napahigpit ang hawak niya sa manibela. Ang mga kuko niya ay bumaon na sa balat nito. Kailangan niyang marinig kung ano ang pinag-uusapan ni Bamba nila. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kotse at lumabas, na natiling nakatago sa likod ng malalaking puno ng niyog. Dahan-dahan siyang lumapit, sapat na para marinig ang kanilang mga boses na tinatangay ng hangin mula sa dagat. Umupo sila sa isang bangkong kawayan sa ilalim ng isang puno. At pagkatapos, ang masamang reyna ay bumalik. Hindi dahil mahal niya ang mga prinsipe at prinsesa, kundi dahil gusto niyang kunin ang kanilang kayamanan. Kwento ni Doña Celestina sa malambing na boses, isang boses na hindi kailanman ginamit nito sa kanya. Bakit po siya masama, Lola? Tanong ng maliit na si Luna. Ang boses nito ay puno ng inosenteng pag-usisa. Dahil ang puso niya ay gawa sa bato. Apo, sagot ni Doña Celestina, hinahaplos ang buhok ng bata. Mas mahal niya ang kanyang korona at palasyo kaysa sa sarili niyang mga anak. Iniwan niya sila sa gubat para mag-isa. Hindi na napigilan ni Isadora ang isang maliit na singhap. Hindi ito isang ordinaryong kwentong pambata. Ito ay isang kasinungalingan. Isang lason na dahan-dahang ipinapainom ng kanyang ina sa isipan ng kanyang mga anak para kamuhian siya. Siya ang masamang reyna sa kwento. Pero hindi po kami nag-iisa, Lola. Sabi naman ni Leo, ang boses nito ay mas seryoso. Nandyan po si Nanay Cora at Tatay Lito. At nandyan po kayo. Oo naman, Apo, sagot ni Doña Celestina. At sa pagkakataong yon, tumingin ito sa direksyon kung nasaan si Isadora. Tila alam nitong may nakikinig. Isang matamis ngunit mapanuyang kanyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Hinding-hindi ko hahayaang makuha kayo ng masamang reyna. Iyon na ang huli niyang narinig bago siya tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat salita ay parang asido na bumubuhos sa kanyang puso. Nang makapasok siya sa kotse, ang unang ginawa niya ay tawagan si Ramon. Nanginginig ang kanyang boses nang sagutin nito ang tawag. Bakit? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo to, di ba? Alam mo ang lahat ng ito. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Isadora, kalma ka lang. Saan ka naroroon? Nandito ako sa San Rafael. Nakita ko sila. Nakita ko ang mga anak ko. Kasama ang nanay ko. At sinisiraan niya ako sa kanila, Ramon. Linalason niya ang isip ng mga anak ko. Alam ko, mahinang sagot ni Ramon.
Kaya nga ako nagpunta sa Maynila para hanapin ka, pero kailangan mong mag-ingat. Masyadong makapangyarihan si Doña Celestina. Hindi mo siya pwedeng basta-basta sugurin. May plano siya. Wala akong pakialam sa plano niya. Sigaw ni Isadora. Ang mga luha ng galit ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mga anak ko sila. Kukunin ko sila pabalik. Isadora, makinig ka. Ngunit ibinaba na niya ang telepono. Hindi na siya makapag-iisip ng tuwid. Ang tanging laman ng isip niya ay ang mga mukha ni Leo at Luna at ang mga kasinungalingan ni Doña Celestina. Sa labas, nagsimulang magdilim. Ang kaninang payapang langit ay natatakpan na ngayon ng maitim na ulap. Kumidlat sa di kalayuan. Isang paparating na unos. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang pag-alis ng sasakyan ng kanyang ina. Iiwan na naman nito ang mga bata. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang ang unang patak ng ulan ay tumama sa kanyang windshield, pinaandar ni Isadora ang kanyang makina. Ang unos sa labas ay walang-wala kumpara sa unos na nagwawala sa loob ng kanyang puso. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para lumaban. Sa labas, sa may bangkong kawayan, lingid sa kaalaman ng lahat, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng bestida ni Doña Celestina nang ito ay tumayo. Isang susi, isang maliit at antigong susi na may kakaibang disenyo. Ang langit ay bumuhos na, parang isang baldeng ibinuhos. Ang malakas na hangin ay humahampas sa mga puno ng niyog at ang mga alon sa dagat ay nagwawala. Ito ang perpektong gabi para sa isang paghaharap. Minaneho ni Isadora ang kanyang kotse palapit sa bahay. Ang mga headlight nito, ang tanging nagsisilbing liwanag sa madilim na paligid. Hindi na siya nagtago. Wala na siyang pakialam. Isadora, huwag! Narinig niya ang boses ni Ramon mula sa kanyang cellphone na hindi pa pala niya napatay. Huwag kang padalos-dalos. May bitag si Doña Celestina. Hindi na ako natatakot sa kanya. Sagot ni Isadora. Ang boses ay determinadong determinado. Bago niya tuluyang pinatay ang tawag. Bumaba siya ng sasakyan at sinalubong ang bagsik ng ulan. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na siya. Ang kanyang mamahaling damit ay dumikit sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya ininda ang lamig. Naglakad siya papunta sa pinto ng bahay at kumatok ng malakas. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Aling Cora, ang kumukop-kop sa mga bata. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat nang makita siya. Sino po si... Nasaan ang mga anak ko? Putol ni Isadora sa sasabihin nito. Po? Sino pong... Alam kong nandyan sila. Itinulak niya ng bahagya ang matanda at pumasok sa loob. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang dalawang batang pamilyar sa kanya. Nakita niya sila sa isang sulok, magkayakap sa takot dahil sa lakas ng kulog at kidlat. Sa tabi nila ay ang Samiyaman Bani, ang asawa ni Aling Cora, si Mang Lito, na sinusubukang pakalmahin sila. Leo? Luna? Tawag ni Isadora. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang halo ng pananabik, pagmamahal at sakit. Tumingin sa kanya ang dalawang bata. Ngunit ang nakita niya sa kanilang mga mata ay hindi pagkilala. Nakita niya ang pagtataka, ang pag-aalinlangan, at ang takot. Sino ka po? Tanong ni Leo. Ang maliit na katawan ay nagsisilbing panangga sa kanyang kapatid. Parang isang kutsilyo ang tumarak sa puso ni Isadora. Ako. Ako ang nanay ninyo. Nagkatinginan ang dalawang bata. Pagkatapos ay tumingin kay Aling Cora na para bang naghahanap ng kasagutan. Mga anak, nagsimulang magpaliwanag si Isadora. Lumuhod siya para maging kapantay nila. Alam kong naguguluhan kayo, pero ako ang totoo ninyong ina. Matagal ko kayong hinanap. Hinawakan niya ang kamay ni Luna, ngunit binawi ito ng bata. Hindi po totoo yan, sabi ni Luna. Malapit nang umiyak. Ang sabi po ni Lola, ang nanay namin, masama siya. Iniwan niya kami.
Sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni Isadora. Ang lason ni Doña Celestina ay mas mabisa pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang sila inilayo sa kanya, tinuruan din silang kamuhian siya. Hindi totoo yan, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Sabi ni Isadora, ang mga luha ay humahalo. Nasa tubig ulan sa kanyang mukha. Ang kanyang hitsura, basang-basa, magulo ang buhok, puno ng desperasyon, ay hindi nakatulong. Sa mata ng mga bata, isa siyang nakakatakot na estranghero. Biglang bumukas muli ang pinto, at sa pagkakataong ito, hindi si Doña Celestina ang pumasok, kundi dalawang unipormadong pulis. At sa likod nila, kalmadong-kalmado, ay si Doña Celestina, may hawak na payong, tuyong-tuyo. "Thank you for coming, officers," sabi ng matanda sa mga pulis. "As you can see, this woman trespassed and is harassing these poor children." Halatang hindi siya nasa tamang pag-iisip. Ngayon ay naintindihan na ni Isadora ang lahat. Ito ang bitag, ang babala ni Ramon. Alam ng kanyang ina na pupunta siya roon. Planado ang lahat. "Mama, anong ginagawa mo?" Umiiyak na tanong ni Isadora. "Officers, please escort my daughter out," utos ni Doña Celestina. "She's having one of her episodes again. Kailangan na siyang bumalik sa Maynila at magpahinga." Lalapitan na sana siya ng mga pulis, ngunit bago pa man sila makahakbang, sa gitna ng kaguluhan, sumigaw ang dalawang bata. "Lola!" Tumakbo sina Leo at Luna. Hindi papunta sa kanya, kundi papunta sa likod ni Doña Celestina. Niyakap nila ng mahigpit ang mga binti ng matanda. Nagtatago mula sa babaeng nagsasabing ina nila ito. Nakatitig si Isadora sa eksenang yon. Ang kanyang mga anak, pinipili ang kanyang kaaway. Ang kanyang mga anak, tinitingnan siya na para siyang isang halimaw. Ito ang sakit na higit pa sa sakit ng panganganak. Higit pa sa sakit ng pagkawala. Ito ang sakit ng pagtatakwil. Nawalan siya ng lakas. Napaluhod siya sa basang sahig. Ang kanyang mga kamay ay walang magawang nakababa sa kanyang tagiliran. Lahat ay nawala. Talo na siya. Mula sa di kalayuan, nakatayo sa ilalim ng isang puno habang bumubuhos ang ulan, nasaksihan ni Ramon ang lahat. Ang bawat salita, bawat luha, bawat sandali ng pagdurog sa pagkatao ni Isadora. Nang makita niyang napaluhod na ito sa sahig, talunan at wasak, alam niyang tapos na ang paghihintay. Mabilis siyang lumapit. Hindi na inalintana ang ulan o ang mga pulis. Ang kanyang presensya ay biglaan at hindi inaasahan. "Tama na," sabi niya sa mahinahon, ngunit may awtoridad na boses, nakatingin hindi kay Doña Celestina, kundi sa mga pulis. "Ako na ang maghahatid sa kanya. Uuwi na kami." Tumingin si Doña Celestina sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa pagbabanta. Ngunit may nakita si Ramon sa mga mata nito, isang maliit na kislap ng pag-aalinlangan. Hindi nito inaasahan na may kakampi si Isadora. "At sino ka naman?" tanong ng matanda. "Isang kaibigan," simpleng sagot ni Ramon. Dahan-dahan niyang inalalayan si Isadora para tumayo. Ang katawan nito ay nanlalamig at nanginginig, hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Wala itong imik. Ang mga mata ay blangko, nakatitig sa kawalan. Inakay niya ito palabas ng bahay, palayo sa mapanuring tingin ni Doña Celestina at sa takot sa mga mata ng dalawang bata. Walang pumigil sa kanila. Nakamit na ni Doña Celestina ang gusto nito. Ang palabasin na si Isadora ay wala sa katinuan. Sa loob ng kotse ni Isadora, umupo lang ito sa passenger seat, basang-basa. Tahimik. Si Ramon ang nagmaneho. Ang tanging maririnig sa loob ay ang malakas na pag-ulan sa labas at ang tahimik na paghikbi ni Isadora. "Hindi pa tapos ang laban, Isadora," bulong ni Ramon habang nagmamaneho sila palayo sa San Rafael. "Hindi pa tayo talo. Pangako." Ngunit hindi sumagot si Isadora.
Ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar, sa isang madilim na bangin ng kawalan ng pag-asa. Habang nasa daan, bumalik sa isipan ni Ramon ang pangako niya kay Marco. Mas malinaw ngayon ang alaala, mas mabigat ang dating. Nasa isang maliit na kwarto siya ng ospital, amoy gamot at xiaoduji. Si Marco, halos hindi na makahinga, ay pilit na iniaabot sa kanya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. "Ano to, Marco?" tanong niya noon. "Music box." Paborito ni Isadora. Sagot ng kanyang pinsan. Hirap na hirap magsalita. "Pero, may laman yan sa ilalim. Isang maliit na cassette tape. May recording dyan, Ramon. Para kay Isadora. Kapag wala na ako, baka ito na lang ang ebidensya niya laban kay Doña Celestina. Itago mo to. Huwag mong ibibigay hanggat hindi siya handa. Hanggat hindi siya malakas para lumaban." Hinawakan ni Ramon ang music box. Ang bigat nito ay higit pa sa bigat ng kahoy. Ito ang bigat ng isang huling habilin. Pagdating nila sa Maynila, hindi niya idiniretso si Isadora sa mansyon nito. Alam niyang iyon ang huling lugar na gugustuhin nitong puntahan. Dinala niya ito sa isang simple ngunit malinis na hotel. Inalalayan niya itong pumasok sa kwarto. "Magpahinga ka muna," sabi niya. "Huwag kang gagawa ng kahit ano. Babalik ako. Pangako, aayusin ko to." Tumangulang si Isadora. Parang isang manikang walang buhay. Mabilis na umalis si Ramon. Nagmaneho siya papunta sa kanyang maliit na apartment. Ang gabi ay malalim na, ngunit para sa kanya, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na laban. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang kama ang kahon na 8 taon na niyang itinatago. Ang music box, maingat niya itong binuksan. Tumugtog ang isang malumanay at pamilyar na himig. Sa ilalim ng pulang tela, kung saan dapat nakalagay ang umiikot na balerina, may isang maliit na tago at lihim na kompartimento. At sa loob nito, naroon pa rin ang isang maliit na microcassette tape. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Isang luma niyang kaibigan na magaling sa mga lumang teknolohiya. "Ben, si Ramon to," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Oh, Ramon. Pare, anong milagro at napatawag ka? Hating gabi na ah." "Kailangan ko ng tulong mo, Ben. Malaking pabor. Mayroon akong isang lumang microcassette. Kailangan kong malaman kung ano ang laman. Kailangan kong ma-convert sa digital. Kailangan ko na ngayon." Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ben. "Seryoso ka, pare? Ngayon na. Alam mo bang mahirap nang maghanap ng player para dyan?" "Alam ko, Ben. Pero buhay ang nakataya dito." Utang na loob. Pagmamakaawa ni Ramon. Isang mahabang katahimikan. "Sige," sabi ni Ben sa wakas. "Dalhin mo dito. Titingnan ko kung anong magagawa ko." Pagkababa ng telepono, hindi na nag-aksaya ng panahon si Ramon. Sumakay siya ulit ng taxi, hawak ng mahigpit ang maliit na tape. Ito na ang kanilang huling alas. Sana lang ay gumana pa ito. Makalipas ang halos 2 oras ng nakakabinging paghihintay sa shop ni Ben, habang si Ramon ay palingalinga at hindi mapakali, biglang tumunog ang cellphone niya. Si Ben, tumatawag mula sa kabilang kwarto. Kinakabahang sinagot ito ni Ramon. "Ben, ano?" Isang saglit na katahimakan bago sumagot ang kanyang kaibigan. Ang boses nito ay seryoso at may halong pagkamangha. "Narinig ko na, pare, at kailangan ninyong marinig ito." Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring unos. Ngunit para kay Isadora, ang dilim ay mas matindi pa kaysa kagabi. Magdamag siyang gising, nakaupo sa gilid ng kama sa hotel, nakatitig sa bintana, ngunit wala siyang makita. Ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ay ang mga mukha ng kanyang mga anak. Mga mukhang puno ng takot habang nakatingin sa kanya. At puno ng pagmamahal habang nakayakap kay Doña Celestina.
Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi siya gumalaw. Ayaw niyang makita ang kahit sino. Isadora, ako to, si Ramon. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Pumasok si Ramon. May daladalang isang paper bag ng pagkain at isang determinasyon sa kanyang mga mata na hindi nakita ni Isadora dati. Kailangan mong kumain, sabi nito. Inilapag ang pagkain sa mesa. Umiling lang si Isadora. Wala na, Ramon. Tapos na. Talo na ako. Nakita mo naman kagabi. Mas pinili nila siya. Hindi pa tapos, mariing sabi ni Ramon. Kagabi, talo ka dahil lumaban ka ng mag-isa at gamit ang puso. Ngayon, lalaban tayo ng magkasama at gagamitin natin ang katotohanan. May inilabas siyang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang lumang music box na gawa sa kahoy na patitig dito si Isadora. Pamilyar. Napaka-pamilyar. Iyan. Iyan ang music box na bigay sa akin ni Marco. Tumango si Ramon. At may iniwan siyang mensahe para sa'yo. Ikinuwento ni Ramon ang lahat. Ang huling habilin ni Marco. Ang pangako niya, ang cassette tape, at ang narinig niya mula rito kagabi. Habang nagsasalita si Ramon, unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha ni Isadora. Ang blangkong mga mata ay nagkaroon muli ng kislap, hindi ng pag-asa, kundi ng nag-aapoy na galit. Babalik tayo sa San Rafael, sabi ni Isadora. Ang boses ay matatatag na ngayon. Babalik tayo doon ngayon. Ang biyahe pabalik sa San Rafael ay ibang-iba sa nauna. Wala ng pag-aalinlangan, wala ng takot. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan bago ang isang malaking digmaan. Pagdating nila sa tapat ng bahay ng mga De La Cruz, nandoon na naman ang itim na sasakyan ni Doña Celestina. Mukhang inaasahan na nito ang kanilang pagbabalik. Magkasabay silang bumaba ni Ramon. Naglakad sila papunta sa pinto. Hindi na kumatok. Itinulak lang ito ni Isadora at pumasok. Nadatnan nila si Doña Celestina sa sala, umiinom ng tsa, na para bang naghihintay lang ng mga bisita. Sina Leo at Luna ay nasa isang sulok, tahimik na naglalaro. Nang makita nila si Isadora, agad silang nagtago sa likod ng kanilang lola. Nagbalik ka, Hija, kalmadong sabi ni Doña Celestina. Akala ko ay natuto ka na ng iyong leksyon kagabi. Nandito ako para bawiin ang mga anak ko, Mama. Sabi ni Isadora, ang bawat salita ay may bigat. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Doña Celestina. Mga anak mo? Sila ba ang nag-iisip niyan? Tingnan mo sila, Isadora. Takot sila sa'yo. Ako ang kinikilala nilang pamilya. Ako ang nag-alaga. Nasaan ka sa loob ng 8 taon? Nasaan ako? Ulit ni Isadora, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Nasa impyerno na ikaw mismo ang gumawa. Ipinaniwala mo sa aking patay na sila. Ninakaw mo sila sa akin. Mga akusasyon na walang basihan. Sabi ni Doña Celestina, tumayo ito. Katulad kagabi, nagwawala ka na naman. Siguro ay dapat na talaga kitang ipasok sa isang institusyon. Nakatayo sa pagitan nila ang pamilyang De La Cruz, si Aling Cora at Mang Lito, halatang naguguluhan at hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi ito mga akusasyon, sabi ni Isadora. Ito ang katotohanan. At sino ang magpapatunay niyan? Ikaw? Isang babaeng hindi matatag ang pag-iisip? O ang lalaking ito na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan? Hamon ni Doña Celestina. Hindi sumagot si Isadora. Sa halip, tumingin siya kay Ramon. At sa sandaling iyon, humakbang si Ramon. Maingat niyang inilapag. Sa maliit na lamesa sa gitna nila ang lumang music box. Hindi kami ang magpapatunay, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Doña Celestina. Siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng music box. Isang pamilyar at malungkot na himig ang nagsimulang tumugtog.
pumuno sa bawat sulok ng silid. Sina Leo at Luna ay napatigil sa paglalaro. Ang kanilang atensyon ay napako sa tunog. Natigilan si Doña Celestina. Ang pagkukunwaring kalmado sa kanyang muka ay nagsimulang maglaho, napalitan ng isang emosyong matagal nang hindi nakikita ni Isadora sa kanya. Takot. At pagkatapos ng ilang segundo ng musika, isang boses ang narinig mula sa isang maliit na speaker na ikinabit ni Ramon sa music box. Isang boses na pamilyar sa lahat. Isang boses mula sa nakaraan. Ang boses ni Marco. Isadora, mahal ko, kung naririnig mo to, ibig sabihin wala na ako. Ang boses ni Marco, kahit medyo magaspang dahil sa luma nitong recording, ay malinaw at puno ng damdamin. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa silid ay nawala. Ang tanging maririnig na lang ay ang boses mula sa music box. Napahawak si Isadora sa kanyang dibdib. Ang marinig muli ang boses ni Marco matapos ang 8 taon ay parang isang matamis na parusa. Ang mga luha ay nagsimula na namang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pangungulila. Si Doña Celestina naman ay napaurong ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay namutla, na para bang nakakita siya ng multo. Alam kong masaya ka ngayon, pagpapatuloy ng boses ni Marco. Dahil ipapanganak mo na ang ating kambal, ang ating si Leo at Luna. Hindi mo alam kung gaano ko hinintay ang araw na to. Ang pangarap kong magkaroon ng pamilya, kasama ka. Sa pagbanggit ng kanilang mga pangalan, sina Leo at Luna, na kanina'y nagtatago sa likod ni Doña Celestina, ay dahan-dahang sumilip. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ito ang unang pagkakataon na naririnig nila ang boses ng kanilang ama. Pero, natatakot ako. Mahal. Natatakot ako sa nanay mo. Alam kong hindi niya ako tanggap para sa'yo. Alam kong gagawin niya ang lahat para paghiwalayin tayo. Sinabi niya sa akin na kung ipagpapatuloy ko ang relasyon natin, sisiguraduhin niyang hindi ko makikita ang paglaki ng mga anak ko. Isang kolektibong singhap ang narinig sa silid. Si Aling Cora ay napahawak sa bibig, habang si Mang Lito ay napatingin ng masama kay Doña Celestina. Ang maskara ng isang mabait at mapagmalasakit na lola ay tuluyan ng nabakbak, inilalantad ang tunay na halimaw sa ilalim nito. Kaya ko to ni record, Isadora. Bilang patunay, bilang babala, huwag kang magtitiwala sa kanya. Huwag mong hahayaang sirain niya ang pamilya natin. Kung may mangyari man sa akin, hanapin mo ang mga anak natin. Huwag kang susuko. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Mahal kita, Isadora. Mahal na mahal. At kahit nasaan man ako, lagi kong babantayan kayo ng ating mga anak. Huwag mong hahayaang sirain nila tayo. Iyon ang huling mga salita. Ang musika mula sa kahon ay humina at tuluyang natapos. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Walang nangahas na magsalita. Ang katotohanan ay nakalapag na sa gitna nilang lahat, hubad at hindi maitatanggi. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae, nanginginig, ngunit may determinasyon sa mukha. Si Aling Nena. Sa likod niya ay si Ramon. Planado ang lahat. Ako ang nurse na nagpaanak kay Ma'am Isadora. Simula ni Aling Nena, ang boses ay basag. Tumingin siya kay Doña Celestina, hindi na nagtatago ng takot. Pinilit niya ako. Tinakot niya ako. Sabi niya, ipapapatay niya ang anak kong may sakit kung hindi ako susunod. Ako ang nagsabi kay Ma'am Isadora na namatay ang kanyang mga anak. Ako ang tumulong na ilabas sila ng ospital. Patawarin niyo ako. Napahagulgol ang matanda at sa pagkakataong yon, ang lahat ng kasinungalingan ni Doña Celestina ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Natalo na siya at alam niya iyon. Hindi na tumingin si Isadora sa kanyang ina.
Ang kanyang buong atensyon ay nasa dalawang bata na ngayon ay nakatayo sa gitna ng silid, hindi na nagtatago. Dahan-dahan, lumapit si Leo kay Isadora. Tumingala ito. Ang mga mata ay kaparehong-kapareho ng kay Marco. Tinitigan niya ng matagal ang mga mata ni Isadora na para bang hinahanap ang isang bagay na matagal na niyang nawawala. At nakita niya ang sarili sa mga mata ng babaeng nasa harap niya. Sumunod naman si Luna. Ang mga mata ay puno ng luha. Dahan-dahan, itinaas ni Leo ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ng pisngi ni Isadora. "Mama?" Isang salita. Isang tanong na puno ng pag-asa. At iyon lang ang kinailangan ni Isadora. Napaluhod siya. Ang sakit at galit sa kanyang puso ay napalitan ng purong pagmamahal. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang dalawang anak. Ang mga anak na inakala niyang wala na. Ang mga anak na ipinaglaban niya. Sa una ay natigilan ang dalawang bata, ngunit naramdaman nila ang init ng yakap ng isang ina. Ang pintig ng pusong matagal na nilang hinahanap. Dahan-dahan, gumanti sila ng yakap. Ang kanilang maliliit na braso ay ipinulupot sa leeg ni Isadora. "Mama," bulong ni Luna. Sa pagkakataong ito, hindi na isang tanong. Sa isang sulok ng silid, tahimik na umalis si Doña Celestina. Walang nagsalita, walang pumigil. Ang kanyang pag-alis ay ang hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Mag-isa siyang lumabas, sinalubong ng isang mundong wala ng kapangyarihan para sa kanya. At sa loob ng maliit na bahay sa tabi ng dagat, sa gitna ng mga luhang hindi na mapigilan, isang pamilya ang muling nabuo. 6 na buwan ang lumipas. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay nagsisimula ng umihip, ngunit sa maliit na bahay sa San Rafael, ang init ng isang bagong buong pamilya ang nanaig. Ang unang ginawa ni Isadora pagkatapos ng paghaharap ay ang tuluyang pagtalikod sa kanyang dating buhay. Nag-file siya ng kanyang resignation bilang CEO ng Villarreal Corporation. Ibinenta niya ang kanyang kondo sa syudad, ang kanyang mga mamahaling sasakyan, at halos lahat ng kanyang designer na gamit. Isang malaking maleta lang ang dinala niya sa San Rafael na naglalaman hindi ng mga damit, kundi ng mga alaala ni Marco at ng 2 kuna na 8 taon niyang iningatan. Hindi naging madali ang transition. Sa unang mga linggo, si Isadora ay tila isang estranghero sa sarili niyang mga anak. Si Leo ay tahimik at laging nagmamasid, tila sinusuri kung totoo nga ba ang lahat. Si Luna naman, kahit mas madaling magpakita ng emosyon, ay madalas pa ring hanapin ang nakasanayang lola. Ngunit hindi sumuko si Isadora. Bawat umaga, siya ang naghahanda ng kanilang almusal, kahit na madalas ay nasusunog ang sinaing. Bawat gabi, siya ang nagbabasa sa kanila ng kwento, kahit na ang boses niya ay paos na. Tinuruan niya si Luna kung paano mag-bake ng cookies, isang bagay na natutunan lang din niya mula sa panonood ng mga video online. Tinulungan niya si Leo na ayusin ang sirang bisikleta nito at pareho silang napuno ng grasa. Sa lahat ng ito, palaging nasa tabi niya si Ramon, hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan, isang sandalan. Siya ang nagsilbing tulay sa pagitan ni Isadora at ng mga bata. Siya ang nagpapakita kay Leo kung paano magpalipad ng saranggola, isang bagay na dapat sanay si Marco ang gumagawa. Siya ang nagpapasensya kay Luna kapag nagkakaroon ito ng tantrum. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, bigla na lang hinawakan ni Leo ang kamay ni Isadora. Walang salita, walang anumang dahilan. Hinawakan lang niya ito, isang simpleng gesture na nagsasabing, "Tanggap na kita." Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, pumasok si Luna sa kwarto ni Isadora, dala ang kanyang unan at nagtanong kung pwede siyang tumabi. Iyon ang mga sandaling alam ni Isadora
na lahat ng sakit, lahat ng hirap ay may katuturan. Isang araw, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa abogado ng pamilya. Matapos ang eskandalo, ang Board of Directors ng Villarreal Corporation ay bumoto para tanggalin si Doña Celestina sa lahat ng kanyang posisyon. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang mag-pull out. Ang imperyong pinaghirapan nitong itayo gamit ang kasinungalingan ay unti-unti nang gumuho. Binasa ni Isadora ang sulat, ngunit wala siyang naramdamang saya o paghihiganti. Ang naramdaman lang niya ay isang malalim na awa. Itinupi niya ang sulat at itinabi. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Isang dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat, pinapanood ni Isadora ang kanyang mga anak na masayang nagtatampisaw sa dalampasigan. Lumapit si Ramon at tumabi sa kanya, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Kamukhang kamukha niya talaga si Marco, sabi ni Ramon, nakatingin kay Leo. Ngumiti si Isadora. At si Luna naman, nakuha ang ugali ko, matigas ang ulo. Nagtawanan sila, isang tawang magaan at malaya. Salamat Ramon, sabi ni Isadora. Tumingin siya dito nang may sinseridad. Sa lahat-lahat, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Nangako ako kay Marco, sagot ni Ramon. At ginawa ko rin to para sa sarili ko. Masaya akong makita kayong masaya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog lang ng alon ang maririnig. Paano na ngayon? Tanong ni Ramon. Tumingin si Isadora sa malawak na karagatan, sa papalubog na araw na nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Tumingin siya sa kanyang 2 anak na tumatakbo palapit sa kanila. Ang mga mukha ay puno ng purong kaligayahan. At tumingin siya kay Ramon, ang lalaking naging sandigan niya, ang lalaking may mga mata ng kanyang nakaraan at ngayoy bahagi na ng kanyang hinaharap. Ngayon, ulit ni Isadora, ngumiti siya, isang tunay at payapang ngiti. Ngayon, magsisimula na tayo. Hinawakan niya ang kamay ni Ramon sa isang kamay at sa pagdating ng mga bata, hinawakan din niya ang kanilang mga kamay sa kabila. 4 silang magkakahawak, isang hindi perpekto, ngunit buong pamilya, nakatayo sa pagitan ng paglubog ng araw at ng pagsalubong sa gabi. Ang nakaraan ay hindi kailanman mabubura. Ito ay mananatiling isang peklat na magpapaalala sa kanila ng sakit at ng lakas na kanilang natuklasan. Ngunit ang hinaharap, tulad ng karagatan sa kanilang harapan, ay malawak at puno ng mga bagong posibilidad. At habang pinagmamasdan nila ang huling sinag ng araw na naglalaho, alam ni Isadora sa kanyang puso na kahit hindi mo kayang burahin ang nakaraan, ang pag-ibig at pagpapatawad ay may kakayahang magsulat ng isang bagong simula, isang kinabukasan na karapat-dapat mong angkinin.